So, majority naman ng mga content dyan is dinidiscuss about sa puro pera, 'di ba? Financial success. So, mostly ng mga nag-share dyan at yun lang din talaga mahalaga, 'di ba? Financial success or tinatawag nilang financial freedom or magkaroon ng passive income. So, pag-usapan natin yan, paano ba maging successful sa financial. So, magkaroon ka ng financial freedom. Kung ang goal mo ay financial success na may passive income, di lang ito tungkol sa negosyo o investment. Ang pundasyon na nito ay self-mastery. Maraming taong alam, syempre, self-mastery talaga kasi ikaw yung gagawa ng pera, ikaw yung magme-make money. Maraming taong alam ang tamang gawin, pero kakaunti ang tuloy-tuloy na ginagawa ito. Ang agwat sa pagitan ng alam at ginagawa ay self-mastery. Kasi kung wala talagang kilos, di talaga ako naniniwala na yung sinasabi na law of attraction, wala nga kasi talagang kakatok sa pintuan mo at i-deliver yung isang maleta ng 2 milyon. Lagi ko sinasample yan. Kikilos ka pa rin talaga at paulit-ulit mong gagawin yung magpapasuccess sa'yo through habits. 'Di ba? Tsaka self-control mo. So, ibig sabihin self-control, hindi ka magwawaldas ng pera, hindi ka emotionally attached sa mga bagay-bagay. Tapos, clear yung thinking mo, may isang goal ka lang, yung walang kinalaman sa goal mo, hindi mo bibigyan attention yan, oras at pera. Diba? So, technically, self-mastery pa rin bagsak niyan, yung self-control mo. Para i-maintain yung habits na nagpayaman sa'yo, pati yung makontrol mo yung sarili mo. Kasi sa self-mastery kasi, hindi ka ma-impluensya ng external yan. Ikaw mismo mag-uutos sa katawan mo, emosyon mo, isipan mo, decision mo. Anong self-mastery? Ang self-mastery ay ang kakayahang kontrolin ang sarili kaysa kontrolin ng emosyon, takot, katamaran, o impulsive na pagdedesisyon. Yun basically chasing external happiness, 'di ba? Kasi pagka chinase mo yung happiness, well, hindi ka yayaman dyan. Walang yumaman na nag-chase ng happiness, di ba? Sa madaling salita, ikaw ang boss ng isip mo, hindi ang isip mo ang boss mo. Actually, hindi rin naman to sa isip lang kasi yung internal shifting sa kalooban talaga, 'di ba? Sa puso 'yun yung pagbabago Hindi yan sa isip Kasi sa kalooban mo, parang may mali. 'Di ba? Kaya nga self-awareness, self-realization. 'Di ba? Ma-realize mo siya, si God, na may full control, may freedom, at may kakayahan na mag-self-master. Kapag walang self-mastery, madaling sumuko, madaling ma-distract, gumagastos ayon sa emosyon. Laging naghahanap ng shortcut. Marami kasing tao gusto instant success or shortcut. Sure, may mga iba dyan na sinasabi nila, 3 months pa lang ako sa affiliate. Sabay ito na, kumikita na ako ng 6 digit. Pero kung makikita mo, nag-effort talaga sila, gumamit sila ng AI. So, as in talagang consistency rin yung ginawa nila. So, yung pinapakita niya lang sa inyo is yung final result lang. Pero yung effort behind it, hindi mo nakikita yun, di ba? Kasi yung mga tao kasi, ang ano lang talaga sa atin, binibigyan natin ng focus at attention, yung final result lang talaga. Which is yun yung mahalaga, di ba? Kapag meron, consistent kahit walang motivation. Marunong mag-delay ng gratification. Totoo yan. Kasi long term tong labanan ng financial success. Hindi naman pagka nakuha mo na yung bulto ng pera is i-stop ka na. Actually, mas magkakaroon ka pa talaga ng self-control talaga. Kasi malaking responsibilidad yan Kasi, di ba, nagpakahirap ka para ma-achieve yung ganung level sa financial freedom. Now, kung paano mo ginawa yun, i-maintain mo siya hanggang kaduluduluhan. Kaya nga yung sinabi, yumaman ng bata or yumaman ng matanda, hindi nagmamatter yun. Kasi ang labanan sa present lang talaga. Ang tanong, ma-maintain mo ba yan hanggang kaduluduluhan, di ba? Kaya wag na kayo mainggit sa ibang tao kasi nga, equal playing field tayo, nasa present lang tayo.
Maraming yumaman dyan, 20, 17, pagdating ng 40 or kung ano, 60, doon na bankrupt, di ba? Mas mahirap yung ganong katayuan, di ba? Di bali na yumaman ka ng end game, at least na maintain mo, di ba? O sasabihin nila, hindi mo naman na-enjoy yung buhay. Well, at least may pampagamot ka, di ba? Ang financial success ay larong, tsaka pagka matanda ka, low budget ka, wala kang pera. Ang hirap niyan kasi yung limitasyon ng katawan mo, 'di ba? So mas maigi na sa akin yung may pera ka kahit matanda ka kaysa yung nagpaka-enjoy ka nung bata tapos wala kang pera pagtanda. Kasi nga ang labanan talaga yung kaduluduluhan, 'di ba? Yung present lang talaga eh. Ang financial success ay larong pangmatagalan. Karamihan gusto paano yumaman agad? Ayan yun. Pero ang totoong tanong ay paano maging taong kayang humawak ng malaking pera? Oh, yun eh. Kaya nga may law of assumption eh. A-assume mo na yung identity na mayaman ka na talaga para hindi ka nabibigla. Kaya nga na-share ko sa inyo, kapag natuwa ka na yumaman ka, hindi ikaw yun. Kasi nga, ang taong mayaman na talaga, hindi siya matutuwa sa ganyan. Kasi alam niya, siya gumagawa nun, di ba? Hindi aksidente yon, calculation tsaka strategic ang ginawa niya. So, expected talaga yung resulta. Akala kasi ng iba instant yaman. Naniniwala pa rin kayo dyan? 2026 na? Dami pa rin naniniwala ng instant yaman. Hindi yan. Strategy talaga yan. Tsaka calculation, di ba? Tsaka right decision. Tsaka syempre, kikilos ka ng relentlessly. Araw-araw mo siyang gagawin paulit-ulit. As in, yung wala ka ng time mag-TV, wala ka ng time na mag-entertain. As in, wala ka ng time, di ba? Kung hindi lumalaki ang pagkatao mo, kahit lumaki ang kita mo, kadalasan mawawala rin ito. O, kasi assumption, di ba? Sino ba gumawa ng pera, di ba? Kung ikaw yung hindi nandun sa kamalayan ng financially success, ibig sabihin, yung awareness of your being, hindi nasa financially success state. Well, maghihirap ka kagad na mabilis niyan, 'di ba? Mabilis mawawala yung kayamanan mo. Kasi nga, hindi ikaw 'yun. Hindi ikaw 'yun, yung mayaman na 'yun. Kaya nga may mga umaano ng loto, 'di ba? Yung nanalo ng loto, naghihirap rin. Now, hindi naman lahat yung hindi talaga kaya mag-control sa sarili. Identity ang totoong simula. Hindi nagsisimula ang financial success sa pera. Nagsisimula ito sa identity. Tanungin ang sarili. Hindi ako naghahanap ng paraan para yumaman. Bagkus, anong klaseng tao ang natural na yumayaman? Siyempre, malamang yung may habits na talagang disiplinado, di ba? May self-control, tsaka strategic. Kaya nga sinabi ko sa inyo, yung law of assumption na yan, kung inassume mo na employee ka, as in kahera ka, tapos or security guard, inassume mo yung identity, walang masama dyan walang masama, pero inassume mo yun kasi yun yung gusto ng kalooban mo. Well, maging realistic ka, never ka magiging millionaire dyan kahit magtrabaho ka hanggang 60. I can guarantee yun. Kasi nga, paycheck to paycheck yan yung sweldo niyan, fix na, 25, hindi yan nag-i-expand. Ang yayaman lang yung nag-i-invest sa online, yung creative, yung nagsesell ng digital products, tapos gumagawa ng content, author, yung banda na magaling. So, anything na talagang nagke-create ka ng value, hindi ikaw yung ginagawang alipin, di ba? So, yun yung magpapayaman kasi nga, through creativity, ikaw naggawa ng value. So, pag ikaw ang gumawa or source ng value, yayaman ka talaga, di ba? Hindi paycheck to paycheck. Although may value din naman yon yung labor nila, tsaka expertise nila sa ginagawa nila. Pero, subordinate sila di ba? Hindi sila yung talaga Ang taong mayaman ay madalas marunong maghintay, marunong magbenta, marunong matuto. Actually, sa pagbebenta ka talaga yayaman. Hindi ka yayaman sa employee. Pwera na lang kung mag-abroad ka. Strategic to Mag-abroad ka, tapos papalo ka ng 150k a month. Ipunin mo yon, tapos mag-side hustle ka sa online. At, ang gawin mo, invest mo sa properties. 'Di ba?
marunong magbenta, marunong matuto, marunong humawak ng stress, marunong mag-invest. Ang naging parte ng identity mo ang katangian ito. Mas natural na susunod ang mga resulta. Oo, totoo yan. Basically, magfo-fall pa rin to sa habits ng successful na tao. So, yung mga nabanggit na to, habits to nung successful na tao. Maghintay, magbenta, long term game kasi talaga to eh. Matuto, humawak ng stress, mag-invest. So, yan lahat ang habit ng mga yumayaman. Delayed gratification. Ito ang kakayahang magsakripisyo ngayon para sa mas malaking benepisyo sa hinaharap. Halimbawa, bagong cellphone, luho, impulsive shopping. Inuuna mo negosyo, kagamitan, skills, investment. Now, kung yung kaluhuan mo, bumili ka ng iPhone, pero ginamit mo lang yan sa anong tawag dito? Scroll lang, entertainment. Well, walang ROI dyan. Kung bumili ka ng iPhone, tapos naging creative ka, nagbenta ka ng digital product, gumawa ka ng content, nag-affiliate ka, well, dun ka yayaman, di ba? Kagamitan, inuuna negosyo, kagamitan, skills, investment. So, yun nga, di ba? Actually, wala naman talagang masama magpakaluho. Basta yung pinaglalaanan mo ng pera mo, may pabalik sa'yo, di ba? Hindi lang for entertainment. Actually, yung iba nga, kahit for entertainment ginagawan pa rin nila talaga ng for make money. Meron dyan mga yung sa mga games, online games. Nag-i-stream, yun yung tawag, streamer. Kumikita sila ng million doon, promise. Sa pag-i-stream. 'Di ba? Luho 'yun, 'di ba? Games. Bibili ka ng mamahaling laptop or desktop na worth 100 plus K para mabilis hindi maghang. Tapos yung mga gamit pa nila, mga ang mamahal, yung mga audio na ginamit. Kasi labanan na talaga ngayon, online na ang dami na nga freelance Master sa emosyon. Maraming negosyo ang hindi namamatay dahil pangit. Namamatay dahil ang may-ari ay na-frustrate, na-discourage, natakot, nahiya. Now, okay naman to sinabi nila, na-frustrate, na-discourage, natakot, nahiya. Pero, may strategy pa rin kasi talaga dyan Actually, foreseeable naman talaga tong ganito Hindi ka ma-frustrate kasi nga, predictable lang lahat. So, kung wari, ito common sense to. Nagtayo ka ng stall, wala ganong tao. Well, kasalanan mo. Hindi ka strategic Ibig sabihin, kung tinayo mo yan malapit sa paaralan or sa maraming tao, kikita ka. Now, kaya ka na-frustrate kasi hindi ka strategic, di ba? So, kapag emotions ang nagmamaneho sa desisyon, nagiging pabago-bago ang direksyon. Mas mahalaga ang consistency kaysa excitement. Kasi dapat yung POV mo yung ilalagay mo yung POV dun sa buyer din minsan, 'di ba? Sabihin mo, may buyer ba dito sa lugar na to? Ito ba yung patok dito sa lugar na to, 'di ba? Syempre, ang mong business, yung patok dun sa lugar na yun. Although ngayon, wala na yan ngayon kasi online Actually, kahit anong produkto benta mo online. I-market mo na lang, mag-run ka ng Google, ng ads. Di tapos problema mo, di ba? Focus. Isa sa pinakamahalagang asset ngayon ay attention. Kapag bawat notification ay pinapansin mo, nawawala ang oras sa paggawa ng mga bagay na may pangmatagalang halaga. Ang successful na tao ay kayang mag-focus ng matagal sa iisang mahalagang gawain. Yan nga yun, dapat may isang focus ka lang talaga. Kuwari, nag-start ka ng business, mag-all in ka talaga sa business mo. Huwag kang gumawa ng isa pang business uli na walang kinalaman dun sa una mo. Kasi madidistract ka niyan, pabago-bago, tapos malilito ka, hindi mo na master yung flow, yung in and out, yung cash flow, tapos hindi mo nasusukat kung meron ka bang perang extra na nakukuha or even lang talaga yung kita, 'di ba? So, skill stacking, hindi sapat ang isang skill lang. Mas malakas kapag pinagsama-sama. O ito yun, communication, sales, marketing, copywriting, video editing, AI, finance. Si ChatGPT. Alam mo itong mga ganitong skills, online to
Pero magagamit mo naman din to kahit hindi online, yung mga sales, communication, marketing. Pero ngayon kasi kailangan talaga mag-catch up talaga kayo sa advancement ng technology. Pag ignorante ka talaga sa online talaga, mahihirapan ka kasi kuha ng trabaho online, mag-apply ng trabaho online. Job opportunities pa abroad online din, di ba? Tapos kailangan yung aralin din yung AI. Tsaka yung paano gumawa ng content. At least kahit basic na video lang man, editing, yung mga ganyan. Para kaya mong makagawa at mag-sell ng product. Paano kung hindi ka marunong mag-post sa FB Marketplace, sa Blue Marketplace, 'di ba? Hindi parang ano rin 'yan, 'di ba? Mahihirapan ka. Yung pinaka basic hindi mo kaya gawin. Dapat talaga literate ka sa online. Ito na labanan kasi ngayon 'di ba? Kapag pinagsama ang mga ito, mas tumataas ang halaga mo sa merkado. Oh, actually kahit nga yung mga mall mapapansin mo, meron silang online store. Yung mga mall, hindi ko napapangalan pero lahat naman ng store meron naman talaga yung online store. Kasi nakikisabay na sila sa online selling din talaga. Kasi kung hindi, mapapag-iwanan sila. Doon na umu-order lahat. Income first, passive income later. Maraming gusto passive income agad, pero kadalasan kailangan munang gumawa ng active income. Magkaroon ng skill, kumita, mag-ipon, mag-invest, saka mabuo ang passive income. O kailangan mo talaga kasi skill gathering to So sa unang phase niyan, minamaster mo yung isang bagay. So kailangan mo mag-invest diyan. Kuwari ito, content creator. Mag-invest ka talaga sa microphone, sa maganda cellphone, sa tripod, yung mga ganyan. Yung which is yung kaya mo bilhin, 'di ba? O kung may extra pera ka, doon ka na sa high-end para maganda talaga yung kuha ng video. At gaganahan ka, less effort din. Lighting din pala, kailangan din yun. Tapos, yung iba pa nga, umuupa ng specific place para lang talaga makapag-focus. Systems over motivation. Hindi sapat ang motivation. Ang motivation ay pabago-bago. Mas mahalaga ang system. Halimbawa, araw-araw gumawa ng content. O kailangan mo to. Yung talagang daily routine na gagawin mo ng paulit-ulit. Kasi kahit na hindi ka ganado or wala ka sa mood, kailangan mo tong gawin. Kasi everything you do counts. So, ibig sabihin, kung nag-slack ka dyan, well, face mo yung consequences tsaka penalty. Marami kasi mga tao nag-quit, diba? Oh, ganito, hindi pa kumikita yung ano ko. Kasi, sa unang phase talaga ng pagbe-business, medyo matumal talaga yan. Kaya patatagan talaga yung business Hindi kagaya ng employee. Pagka nag-employee ka, may assurance siya na every month. Huwag ka lang matanggal or diba? Mag-resign. Sa business kasi, hindi ganun Hindi yung pagtayo mo ng business, may ROI ka na agad na It will take months. Siguro 3 months, 6 months. Yung iba nga 1 year pa, di ba? Parang yung kay Frank, kukwento ko na lang yung may-ari na MNLA. May 1 year siyang huminto kasi nga nagkamali siya doon sa formula ng tela. So na-all in niya yung pera niya doon. So 1 year siya nag-ipon uli para makagawa ng ng bagong yung talagang eksakto na kasi trial and error nga, 'di ba? Kasi nga bumibili siya ng mga iba't ibang klase ng t-shirt, tapos kinakat niya, tapos kinukuha niya yung mga gusto niya, tapos yung tela kinakapa niya kung So doon siya nagkamali doon sa formulation daw ng tela. Yun yung kwento niya. Tapos na all in niya yung pera, yung stocks, hindi na niya nagamit. So 1 year siya nahinto. So tingnan mo, 1 year 1 year wala kang income stream, 'di ba? Ngayon, successful na MNLA, ang daming branches. So, gumawa ng content, mag-aral, magbenta, mag-track ng gastos, mag-ipon, mag-review ng performance. Ang system ay pagpapatuloy kahit wala kang gana.
Oo, totoo. Kasi trial and error to eh. Basta wag ka lang talaga mag-quit. Kasi pag nag-quit ka, mag-i-start ka na naman ng ibang venture. Usually, yun talaga yung nagpapa-downfall sa mga tao, yung nag-quit. Kasi hindi nila alam habang nagpapatuloy sila at nagfe-fail, natututo ka kasi. So kung natututo ka na, may minamaster ka. So pag may minamaster ka na ang kagandahan doon, pag nag-shoot na yung business mo or yung pinaglalaanan mo na focus, well, hindi ka na mauuto. Tsaka minaster mo na talaga yon. So kahit mawala pa yon, malugi ka, kaya mo siyang iangat uli. Kasi alam mo na yung sistema eh. Nag-trial and error ka eh. Babalik ka lang uli doon kung paano di ba? Leverage. May limitasyon ng oras mo, kaya ang goal ay gumamit ng leverage. Mga halimbawa, internet, AI, content. Parang ako, itong latest ko, ginagamitan ko to ng AI. Kasi, sa TikTok kasi, yung affiliate, magkakaroon ka ng violation. May masabi ka lang dyan na specific na word na mag-aano ng false claim. So, ginagamitan ko talaga siya ng chat or AI para yung script lang yun, pero ako pa rin talaga nagdi-deliver lahat tsaka gumagawa ng creativity na yung scenario or mga papakita ko. Kasi ang iniiwasan ko dito, violation. Kasi masasayang pinaghirapan mo kung 'di ba, nagka-violation ka, di down yung mo, channel mo. Automation, ito rin ginagawa ko rin to. Pag nag-post ka sa Facebook, meron ng post sa Instagram. Investments, negosyo na kayang tumakbo kahit wala ka. Tsaka yun din, yung mga books ko, pinost ko rin din sa mga apat na online. Although wala pa siyang bumibili, di ba? Pero alam ko magkakaroon yun. Kasi may isang bumili lang talaga doon at malaman kung gaano ka valuable yung book na yun. Which is, alam kong valuable talaga yun sa lahat ng book. Yes, magyayabang na ako dahil alam ko kapasidad ko. At ginawa ko talaga yun na walang tatapat doon sa book na yun. Siyempre, i-claim ko yun kasi nagtingin-tingin na rin ako ng book eh. Siyempre, i-compare mo yung ka-competition mo, di ba? So, kaya magiging confident ka kung ano talaga laman nun. Sa ganitong paraan, mas malaki yung epekto ng bawat oras na inilalaan mo. Napansin nyo, hindi ko na siya minamarket kasi alam ko naman na once may bumili doon, tatayo na kasi talaga yun eh. Alam mo yung referral. Huwag ipagpalit ang oras sa maliit na kita habang buhay. May hangganan ng oras. Kung puro oras ang ipinagpapalit sa kita, may limitasyon din ng kikitain. Unti-unti yung bumuo ng mga asset na pwedeng kumita kahit hindi ka aktibo, nagtatrabaho tulad ng dividend paying investment. Yung parang MP2, 'di ba, ng Pag-ibig. Rental property, kung angkop sa medyo mahal yung puhunan dito, 5 yung 5M. Digital products. Ito naman oras to sa paggawa, pero may AI naman na eh. Royalties, negosyong may maayos na sistema. Tsaka yun din pala, kailangan nyo rin talaga magbayad ng tao. Magbabayad kayo ng tao para talagang may assurance na kikita kayo. Kasi yung taong binabayaran mo, expert na talaga dun sa gawain na yun. Hindi ito instant, ngunit maaari itong magbigay ng kita sa paglipas ng panahon. Compound effect. Ang maliit na tamang desisyon araw-araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa loob ng maraming taon. Kung araw-araw may natututunang bago, may content na nilalabas, may bagong customer, may naitabing ipon, may nairagdag na investment, unti-unti itong naiipon at lumalakas ang resulta. Yan nga yun, kaya kailangan talaga hindi kayo impulsive talaga at kaya nyong kontrolin sarili nyo. Meaning hindi ka madaling ma-distract sa mga distractions, tapos yung mga decision mo talaga para lang talaga sa goal mo or yung business mo, di ba? Hindi dyan sa mga parang panandalian lang. Pagka ganito, parang focus mo na lang talaga dito, sarili lang eh. Self-awareness. Kilalanin ng sarili. Ano ang madalas mong dahilan ng pagkabigo?
katamaran, takot. Oh, ito yun. Ito talaga yung reason. Katamaran, takot, hindi nagre-risk, di ba? Ayaw mag-invest ng pera, maglabas. Procrastination. Kakulangan sa disiplina, madaling madistract. Yun, madistract. Isa yan. Kasama na rin yung maraming gusto. Pag marami kang gusto, distractions yan eh. Dapat isa lang talaga. Kapag alam mo ang kahinaan mo, mas madali kang makakagawa ng paraan para mabawasan ang epekto nito. Kasi kapag alam mo na mahina ka talaga dun sa isang bagay, mabilis ka kasing makapag-no eh. So, walang energy na nasasayang, walang pera, walang effort, walang attention. I-reallocate mo na lang siya sa ibang tao. Bigay mo na lang siya sa ibang tao, di ba? Tsaka, yun nga, yung sinabi ko sa inyo, mag-direct kayo. Kuwari may gusto ka sa tao, i-ask mo na siya directly, pahingi nito, I need your help. Yung mga ganyan, para alam mo na yung sagot. Kasi first impression last, di ba? So, pag nalaman mo sagot, mabilis ka makaka-move on. Hindi ka nagsasayang ng oras. Patience, maraming taong sumusuko bago pa man dumating ang bunga ng kanilang ginagawa. Isipin ang pagtatanim ng puno. Hindi mo ito huhukayin araw-araw para tingnan kung tumutubo na. Patuloy mo lang itong dinidiligan. Ganito rin ang negosyo, investment at pagbuo ng skills. Yung repetition din kasi talaga yan eh. Tsaka yung pag lagi mong ginagawa everyday. Kasi ang totoong success naman talaga yung small wins eh. Ibig sabihin yung everyday na ginagawa mo everyday. Hindi talaga yung final na nakikita mo. Kasi kahit na nakita mo siyang final, hindi mo nakikita na tuloy-tuloy pa rin nilang ginagawa yon. Kasi kapag huminto sila, babalik sila sa dati, di ba? Kasi nga, di ba, limitado kasi yung katawan eh. Yun naman talaga ang root cause eh. Sa katawan pa rin eh. Kasi nga, kakain ka. So, magkukonsume ka pa rin ng resources. Gets mo? Tsaka interconnected tayo. So, i-maintain mo talaga yan. Kung paano mo nakuha or paano ka nakapunta doon sa success na financially, i-maintain mo siya talaga. Isang practical na roadmap, mag-invest sa skill na may mataas na halaga. Yun nga yun. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kung security guard ka, tapos paycheck to paycheck, pwede ka mag-security guard ng Pangulo ng Pilipinas, di ba? Malaki sweldo mo nun. Ng Bangko Sentral. Pero kung yung dyan sa mga establishments lang, well, mag-isip-isip ka, di ba? Kaya nga sinabi dito, mag-invest sa skills na may mataas na halaga. Ibig sabihin yung talagang kailangan na kailangan at papalitan yung skill mo na malaking pera. Gumawa ng active income. Active income is yung tuloy-tuloy na kasi yun talaga yung magbibigay sa'yo ng passive income eh. Panatiling mas mababa ang gastos kaysa kita. Isa pa to, di ba? Mag-ipon ng emergency fund. Self-explanatory na yan. Kasi pag nagkasakit ka or may emergency na kailangan, may mahuhugot ka, pambayad ng renta, pagkain mo, etc. Mag-invest ng regular sa mga angkop na asset. Yung goal mo lang talaga, kung ano talaga yung pinag-invest, pinaglalaanan mo ng oras na business, dun mo talaga i-all in. Walang kinalaman dun, hindi ka magbibigay ng di ba? Attention, oras, pera, or kung ano pa. Bubuo ng sistemang kayang kumita kahit hindi laging nakatutok. Lalo na ngayon sa online na kasi. Tsaka yung mga resources, yung mga properties, rental properties. Yan lang naman yung mga passive eh. Kasi yung mga yung mga stocks, up and down din kasi yan eh. Parang masyadong matagal yung maturation. Kaya parang hindi rin ako agree din. Ulitin ang proseso sa loob ng maraming taon. Actually, hindi lang maraming taon. Lifetime mo na gagawin yan. Ang pinakamahalagang prinsipyo, ang passive income ay hindi unang layunin. Ito ay resulta ng pagbuo ng tamang pagkatao. Mahalagang kasanayan, disiplinadong paghawak ng pera at mga asset na lumilikha ng halaga. Sa huli, ang pinakamalaking asset mo ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang kakayahan mong paulit-ulit na lumikha ng halaga.
gumawa ng matalinong desisyon, panatiliin ang disiplina kahit walang agarang gantimpala. Kapag na-master mo ang sarili mo, mas tumataas ang responsibilidad na makabuo ka ng matatag na yaman at mga pinagmumulan ng kita na patuloy na magbibigay ng halaga sa paglipas ng panahon. So, hopefully may natutunan kayo. Peace.